katwa. 58. Ay, kaya wala. Hugas na muna tayo. Ay. Ngayon ang panahon, ang paglapit ay ngayon. Kay Jesus na Panginoon, tayo'y ngayo'y paampun. Atin nga ngayon nga lapitan, lapitan ang may hawak ng buhay. Tayo na ngayon nga lapitan, lapitan nang makamtan ang buhay. Ang oras ay mapanganib, nagbabala ang mapit. Ang tayo ay makinig at kay Jesus lumapit. Atin na ngayon nga lapitan, lapitan ang may hawak ng buhay. Tayo na't ngayon nga lapitan, lapitan nang makamtan ang buhay. Hindi tayo ang may hawak na madilim na bukas. Samantala hinang oras habang mayroong liwanag. Atin nga ngayon nga lapitan, lapitan ang may hawak ng buhay. Tayo na't ngayon nga lapitan, lapitan nang makamtan ang buhay. Pangalan po ng Ama Makapagpagal sa lahat. At ganoon din ang ating Panginoon. At ako po na inyong kapatid, hayaan mo na pagbabati sa inyo ng magandang umaga. Malimit kayo kapatid. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Napakabilis po ng panahon, no? Parang kailan lang ako galing dito. Hindi ba kayo nagsasawa sa akin? Hindi naman. Hindi bali kung magsawa kayo sa akin. Maglabang sa mga salita ng Diyos, kayo magsawa. At dahil oras na mga kapatid, na po kayong tumayo tayo bagit at manalangin. Number 10. Lubin mo ang namamapalag. Yari ang
namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, mula sa iyong kataas-taasan, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa walang sawang paggabay niyo kung papaano duman naman ang magdamag, ipinahintulot niyo na ang buhay at kalakasan ng aming mga katawan ay nananatili sa bawat isa sa amin, at lalong-lalo namang banal ang pananampalataya na iyong tinanim sa aming puso't kaisipan. Ama, muli po kami nagkatipon na inyong mga anak upang mag-aral muli sa inyong mga banal na salita. Naway ang banal, buksan mo po ang puso't kaisipan ng bawat isa sa amin upang lubos naming maunawaan ang iyong mga banal na salita. Ama, maraming salamat din po sa kalakasan na aming pangangatawan at sa mga biyaya na ibibigay mo sa amin sa araw-araw, Amang Banal. Alam po namin na ikaw ang laging gumagabay sa amin. Amang Banal, sa amin pong pag-aaral, sana ikaw ang pumatnubay. Ganon din po, Amang Banal, yung mga kapatid namin na hindi namin kasama sa ngayon, ngunit kaisa namin sa pananampalataya at paniniwala. Ama, kung saan man sila naroon, gabayan mo po sana at alalahanin nila ang araw na ito ay araw ng paggawa sa iyong mga kagustuhan. Ama, naway pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga gawa. Kung ano man po ang pagkakasala na aming nagawa, ipatawad mo po sana sa bawat isa sa amin. Huwag mo na po sanang ibilang o gantihan ng kaparusahan, kundi ibilang mo na lang isang kahinaan ng aming pangangatawang laman. Ama, sana po sa aming pag-aaral, ikaw ang lumagay sa aming mga pagsasalita o sa aming bibig upang hindi kami makapagsalita ng aming sariling karunungan, kundi ang sayo siya naming magawa. Ama, sana po itong maliit naming dalangin ay yung pagkaloob sa pangalan po sa pamamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Yesus, namin tagapagligtas. Amen. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Cristo, ang nagawang pagsasambahan ng nakaraang linggo ay kalagyan siyam ng abil taong kasalukuyan. Mga awit ng pagsamba bilang 49. Oras na nagsimula ang pagsamba, ika 9:35 na umaga. Awit na panalangin bago magsermon bilang 2. Nanalangin ng kapatid bago magsermon, tagapamahalang Rogelio Kawayan. Basang akda at pagtibay, buod ng sermon. Ang kahalagahan ng krus ni Kristo sa mga liligtas. Kapatid na nangaral, tagapamahalang Rogelio Kawayan. Awit na panalangin matapos ang sermon bilang 1. Nanalangin ng kapatid matapos ang sermon ng isang kapatid. Kapatid na nagpasalamat, kapatid na Rosal para sa kanyang kaarawan. Awit ng paghahandog bilang 2. Nag-alay ng taus-puso paghahandog, kapatid na tagapamahalang Rogelio Kawayan. Roxoloya bilang 1. Bilang na kapatid na dumalo, Siyam, bisita 1. Kabataan 2. Halaga ng koleksyon, 550. Isang sobre ang pasalamat. Kapatid na nagawad ng petisyon, kapatid na Rogelio Kawayan. Oras na natapos ang samba, ika 10:39 na umaga. Kumuha ng akda ang ipong kapatid. Yun po, kapatid, yung pangyayari ng nakakalinggo. Ano po napansin nyo? Wala ka pa rin. May pagkukulang o wala? Wala. Kung wala po tayong magpapatibay. At marahil mga kapatid, itong kasama ko bago nyo lang nakilala. Sa kamanggagawa rin namin sa pangalan ng Diyos na bago lang na tumatayo din na bilang ministro. Nagmula siya sa pagkadyakono. At maraming salamat sa Diyos na muli binigyan tayo na isang tagapaglingkod din na pagaya ng bawat isa. At itayin po natin ang aming kapatid na siyang unang magsasalita. Yung kapatid natin Bagalawis. Baka nagpakasa. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At medyo ninenervous po. Alisin niyo kapatid. Wala naman. Kapatidan naman tayo. Sumayin niyo nawa po ang biyaya ng kapayapaan na mula sa Diyos at sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. At ako po si Jude Bagalawis na
taga Kawit Cavite po ang mga parents ko po yung lalaki. Kaya po Bagalawis po. Sa Kawit Cavite po sila. Pero doon na po kami tumanda hanggang sa hindi pa naman po lumaki rin. Ganun pa rin. Sa Pampanga na po kami. Doon na po ako. Pero ganun pa man po, siguro po namit ko na kayo noon din, nung pumasyal po kayo sa Angeles noon sa Ningen. Pumunta po kayo doon. Ako po yung nagtayo. At ako rin po yung bumati sa mga blondie na kapatid natin noon. Kung natatandaan niyo pa po yun. Opo. At isa po akong diakon no, na sa iglesia. At ako rin po yung nagtuturo dun sa mga bata po. Abang bata pa po sila, meron na po rin kami kapilyang pambata. Ilang taon na rin po yun. Hanggang sa lumaki po yung mga bata, ngayon po, choir na po sila dun sa iglesia. Ngayon po, meron na naman po mga bagong anak-anak, kagaya po ng isang bata. Halos yan po tinuturuan ko. Ngayon po, magmula po ng 7 palabra, Santa Cena hanggang 7 palabra, siguro po tawag po ng Diyos, pinatayo na po ako ng ikalawang namamahala natin at po ako ng palyari. Kaya po, pangalawang tayo ko pa lang po ngayon ito. Ang unang destino ko po sa Pampanga po sa Angeles, sa sentro po ito. At ito po yung pangalawa, kaya po yung tuhod ko medyo kumakatog-katog pa. Talaga daw. Ganun daw po. At ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa Diyos. At binigyan po ang pagkakataon para sumuyo po sa inyo. At mailigtas ko rin po yung sarili ko at ganun din po yung mga nakikinig sa akin. Kasi po pare-parehas po tayong lumalaban para mapagtagumpayan po natin ang goal po natin. Kasi po ang tema po ng pag-aaral po natin ay kung paano po ang pagtatagumpay ang kinakailangan. Kung paano po natin patagumpayan ang kailangan natin. Ano po kaya ang dapat pagtagumpayan ng mga anak ng Diyos? Kasi po marami po ang gustong papagtagumpayan ng tao. Kumbaga sa sport po, lalo na po ngayon, lalaban naman po si Pacquiao. Ano po ba ang goal ni Pacquiao? Bago po siya dumating na may taas niya yung dalawang kamay niya na talagang tagumpay po siya, nakikipagbaka. Kasi po, bago po siya sumuong sa laban, mahirap po ang dadaanan niya kung nagte-training po siya. Alam po ng hirap, tumatakbo, susuntok-suntok siya sa hangin. Ginagawa po niya lahat yun para magtagumpay lang, para makuha po yung corona niya. Yun po ang goal ng pakikipagbaka. Sa atin po, yung pakikipagbaka naman po natin ay pang-spiritual. Paano po natin maiko-combine yung pang-spiritual at sa pamumuhay po natin ngayon? Magbabasa po muna ako ng isang talata para po maunawaan natin kung paano po tayo makikipaglaban para mapagtagumpayan po natin ang ating sinusuong kung bakit po tayo nandito tuwing unang araw po ng linggo. Babasa po ako ng ilang dito po sa Corinto 15:54 hanggang 55 po. Dalakot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ito po mga kapatid, ito pong pagtatagumpay na sinasabi, ano po natin sa material muna po sa ating pamumuhay. Ano po ba ang mas higit sa tao? Sa ngayon po, ano pong nakikita natin? Hindi po ba yung buhay? Ano pong ginagawa? Una po, para po makuha natin yung buhay, o goal natin, mga anak po natin, pinapag-aral po natin. Nag-aaral po sila, nagpupuya. Para pag natapos sila ng pag-aaral, magagamit po yun sa kanilang pangkabuhayan. Ngayon po, pag maganda na po ang kanilang hanap buhay, ginagawa po nila, nabibili po nila ang kanilang gusto. Nakakapag-Boracay sila, nakakapunta ng ibang lugar, nakakapamasyal, kumakain ng
Jollibee sa Jollibee ng hamburger. At ano pa po, nabibili yung mga gadget na gusto nila. Pag ganito po ang sitwasyon ng buhay ng tao, nasasabi po ng tao, ito na ang paraiso. Hindi po ba? Kasi masarap na ang buhay niya. Nagpakapagod siya ilang taon. Sasabihin ng tao, paraiso na ang buhay ko. Parang ito lang po ang sinasabing paraiso. Ito po, masarap ang pamumuhay. Doon naman po sa nahihirapan, yung isang kahig na isang tuka. Nasasabi po nila, impyernong buhay na to. Ang iniisip po nila, ito po ang impyerno, yung kahirapan, paghihirap nila. Nasasabi po nila yun. Dito po, kung sa material po natin, iaano ang ating pag-aaral. Sa tao po yan. Nasasabi po nila, ang sarap na ng buhay ko. Ano pang gagawin ko? Nakakain ko na. Nandito na ang paraiso. Yun po. Kung yun po ang pagbabasihan natin, yung sarap ng buhay sa mundo, medyo nagkakamali po ang mga taong nasa labas. Tayo po nakakaunawa kung ano po ang tinuturo niya. Ganito naman po ang sinasabi ng ating babasahin na isang talata po. Dito po sa Corinto 15:19. Ito po ang sinasabi niya. Pag masarap na po ang buhay nila, ano po ang nasasabi ng ating Panginoon? Kung ang buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa. Kay Kristo ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-abag. Kung dito lamang daw po sa mundo tayo aasa, sa mga pangkabuhayan, sa nalalasok nilang pagkain, mga material na bagay, dito po nila, ang isip nila dito po, kabuhayan. Kasi yung kabuhayan po, hindi naman po nila madadala sa kabilang buhay. May iiwan at may iiwan po yan. Yan po ang sinasabi. Dapat po, dito po sila nagsisiasa sa pangangailangan ng tao. Yung nakukuha nila. Hindi po nila alam kung paano nila papagtatagumpayan yung buhay na walang hanggan na ibig ipabatid sa atin kung paano tayo mabibihisan. Kasi ang katawang laman po ito, mamamatay po ito, masisira. Para po mapagtagumpayan natin at makamtan po natin yung bagong buhay o yung pagkabihis, meron pa po siyang sinasabi para malabanan po natin para malabanan po natin at mapagtagumpayan po natin lalo na po ang kamatayan. Ito po ang sinasabi. Nasaan? Nasaan? Naroon. O kamatayan ang iyong pagtatagumpay. Saan naroon? O kamatayan ang iyong tibo. Ngayon po, pag nabihisan na po ang katawang laman na to na hindi nasisira, katulad po ng unang binasa natin, pag nabihisa na po, tatanungin po, magtatanong po. Ngayon, sabi niya dahil nakaganap na po tayo, ngayon, nasaan ka o kamatayan at napagtagumpayan? Tinatanong po niya, nasaan na o kamatayan? Kasi po, nabihisa na tayo, hindi po nagwagi yung kamatayan. Tuloy po natin, o kamatayan, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ano po ba yung ibig sabihin ng tibo? Kasi po ito pong tibong ito, nandito po yan sa sanlibutan. Ang tibo po, kung sa material na bagay, hindi po ba napakasakit ng tibo? Pag natitibo ka lang sa kahoy, natibo ka sa isda, hindi po ba napakasakit? Kahit maliit po yung pag tinanggal mo, isang kalingingan, buong katawan po, napakasakit po, lalo na po yung tibo na sinasabi ng ating pinapag-aralan. Ano po ba kaya itong tibong ito na sinasabi ng ating pinag-aaralan dito po sa Corinto para po malaman natin kung ano po ang tibong ito. Dito po sa Corinto 15:56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ngayon po, yung po palang tibo na sinasabi dito, yun po yung mga kasalanan. Napakabigat po na kasalanan. Yun po ang sinasabing dapat papagtagumpayan natin. At ang kapangyarihan, saan po tayo kukuha para po mapagtagumpayan natin itong kasalanan nato at pumunta po tayo dun sa buhay, hindi na po tayo pupunta doon sa kamatayan para mapagtagumpayan po natin at magkaroon tayo ng kapangyarihan na
sa kautusan. Ano po ba yung medyo makakapagpatatag po sa atin para po ang kamatayan ito, ang kasalanan, mapaglabanan natin yung ating pananampalataya. Yung po ang pinakamabisang sandata po natin. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng baril. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng kutsilyo. Kasi bawal po yun sa atin. Kasi po alam natin ang salita ng Diyos. Ngayon po ang magagawa na lang po natin, yung pananampalataya po natin. Yung po ang higit na pwede nating gawing armas para mapagtagumpayan po natin yung buhay na binibigay po ng Diyos bawat isa sa atin. Para po yung tibo maalis po, kasi yung tibo kasalanan po yan. Lalo na po dito po sa ginagalawan natin sa sanlibutan. Napakasakit po ng tibong yun kung parati pong nandito. Saan po ba nagmumula yung mga kasalanan? Hindi po ba sa sanlibutan? At ano pong nakikita natin dito sa sanlibutan? Kung titignan po natin, napakaganda. Meron po tayong mall, meron po tayong magagandang amusement. Yun po hindi po masama. Nagiging masama lang po katulad po ng apoy. Kapag ang apoy ginagamit po natin sa pagluto, napakaganda po. Pero pag pinagsusunog na po natin, yan na po ang masama. Dapat po, meron pong magandang patutunguhan yung mga sinasaysay sa atin ng ating pinag-aaralan tuwing linggo. Ano pa po? Ano ang kailangan gamitin upang papagtagumpayan ang kasalanan ng tibo ng kamatayan? Ano po ba ito na sinasabi para mapagtagumpayan po natin, lalo na po sa mga anak ng Diyos? Para mapagtagumpayan po natin ang sanglibutan, kasi po ang sanglibutan punong-puno na po ng kasalanan, punong-puno na po ng lahat ng bisyo nandito na po. Para mapagtagumpayan po natin, babasahin po ito para po makakuha tayo ng ating basihan. Sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Tayo po ito mga kapatid, yung ipinanganak po tayo ng Diyos na dumadaig sa sanlibutan. Saan po tayo? Doon po sa ating paghawak sa ating pananampalataya. Ano pa po? Ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatawid ay ang ating pananampalataya. Ito po yung una, dumadaig sa sanlibutan. Yung ating pong pananampalataya. Yun po ang dumadaig. So, tuloy po natin sa 5. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yan anak. Nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ito po mga kapatid, ito pong pananampalataya natin ang lalabang po sa sanlibutan. Kasi po very na po tayo sa ating bansa. Tignan niyo po sa iba't ibang bansa sa kaguluhan nila. Kasi po sinasabi nila, God is everywhere, sabi nga po nila. Hindi po totoo yun. Kasi ang Diyos po natin, Diyos ng kapayapaan, wala po siya doon. Doon po sa payapa siya parating pumupunta. Ayaw niya po sa club, ayaw niya po sa beer house. Kasi po kung Diyos yun, pipigilin niya po yun kasi masama po yun. Ayaw niya yung magulo. Kaya po hindi po totoo yung God is everywhere, sabi. Nandito lamang po siya sa atin. Dito po parati sa puso natin. Yung mga nakikinig, yung mga nananampalataya, lalo na po yung pagmamahal sa kapwa, lalo na po sa inyong mga kapatid. Kasi po pag nandito na po yung pag-ibig, mawawala po lahat ito. Malalabanan po natin at sasabihin natin magiging matagumpay po tayo, lalo na po sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Magbabasa pa po ako dito po sa San Juan, medyo mahaba po ng konti. Sa San Juan 17, 13 hanggang 16, 25 hanggang 26. Babasahin ko po. Ngunit ngayon ay paririyan ako sa iyo at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinabuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Sino po itong binabanggit niya? Ano po ang ibinigay niya sa atin? Yung pong kanyang mga salita, yung pong binigay niya. Ano po ba yung salitang ibinigay niya? Yung pong mahalin natin ang kapwa natin,
maging talasunod tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, at ikagagalit po yan ng mga sanlibutan. Bakit po? Kasi hindi na po tayo pupunta sa bar, hindi na po tayo magdadrugs, hindi po ba? Kasi yan po, bawal po, tinuturo po sa atin. Nagagawa po natin yan sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Tuloy ko po dito po sa 15. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi po gusto ng Diyos na Kristo na umalis tayo. Pinaiingat po tayo kasi po napakasama po nung ating sanlibutan na ating ginagalawan. Kaya ipinagbilin po niya tayo sa ating Ama. Pinagbibilin niya po tayo kasi po mahal na mahal po niya tayo. Gusto po niya pag nasa kamay na niya po tayo, walang isa man ang mahulog. Gusto niya po parati tayong safe. Kaya po sabi nila, pag sumunod kayo sa akin, ikagagalit ng sanglibutan. Kung paano po ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo, dahil po siya nagpapahayag, kasi po yung salita ng Panginoon nating Jesucristo, para po siyang double blade. Pag nagsalita po siya, talagang tumatagos po sa tao. Kaya po ganun po siyang pinagnasaan na patayin ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil naman po doon sa mga sugat at latay niya, gumaling po tayo. Dahil yung sugat po, pag tinakpan mo lang, hindi po gagaling. Pero pag linanggas mo, ginamot mo, ginugod mo, napakasakit po yun. Pero gagaling po sigurado. Ganun po ang ating pananampalataya, kaya po gumagaling tayo. Dito pa po sa 25 hanggang 26. Bibilisan ko na po kasi may iwanan po yung ating kapatid. Opo. O amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Hindi po nila nakikilala ang Diyos. Kung nakikilala po nila ang ating Ama, hindi po sila gagawa ng Diyos-Diyosan. Hindi po sila yung pumunta po si lolo nila, si na lolo Kiko, hindi po iyon. Hindi po kung kakilala po nila. Kasi po hindi nga po nila kilala ang Ama, lalo na po dito sa sanlibutan. Kanino lang po niya ipinakilala? Doon sa mga anak po niya, doon sa ipinanganak. Tayo po iyan mga kapatid, yung pong ipinanganak niya. Tutuloy ko pa po, 26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ano po bang pangalan ng Ama? Iglesia po ng Diyos. Salamat po kapatid. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ganun po ang sinasabi niya, yung kung paano ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay maibigay din po sa atin. Kung paano po tayo makakasurvive dun po sa pagtatagumpay. Pag nagawa na po natin yan, meron na po tayong sa ating pong pakikinig, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya, at sa ating pananampalataya, magkakaroon na po tayo ng paggawa. Kasi po dapat po combine yun. Kumbaga sa kape, 3 in 1. Di po ba? Hindi na po uso yung tipla-tipla, isang beses na lang po. Ganun po, kailangan po, pag nakikinig ka, magkakaroon ka po ng pananampalataya. Kailangan po, kung nananampalataya ka, gumagawa ka rin. Huwag niyo pong hintayin yung ibang gumawa kasi mahuhuli ka po. Mahuhuli po tayo. Hindi po tayo yayabong. Ganun po ang gusto niya. Para po maiwasan po natin itong sanlibutan o yung kasalanan o yung tibo na sinasabi. Meron pa po siyang binabanggit. Kaya lang po, ito po nababasa rin sa Biblia. Ito po ibabasahin ko kasi po ito po ang nakatakda sa ating pinapag-aralan. Ito po babasahin ko po kasi ito po binasa ko lang at dapat ko naman pong sabihin sa inyo at marinig ninyo kung para po makaiwas tayo lalo na po sa tibo ng Diyos, yung pong kasalanan, makaiwas po lalo tayo. Ito po ang sinasabi niya, ang mga bagay na dapat iwasan sa sanlibutan para mapagtagumpayan natin ang sanlibutan. Ito po, iiwasan po natin ang mga bagay na ito para mapagtagumpayan po natin yung sanlibutan. Babasahin ko po dito sa Galacia 5:19 hanggang 21. Ito po sinasabi,
at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiyapit, karumihan, kalibugan, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwahang pananampalataya. Yan po ang dapat iwasan po, na para po hindi tayo makahipo doon po sa kasalanan ng sanlibutan. Ito po kasi sanlibutan na po ito eh. Yung pong konting dinila lang po ninyo, nasabi nyo, yun doon, lumalaki na po yun. Para po makaiwas tayo, ano pong sinasabi niya sa atin, lalo na ang Panginoon nating Jesucristo, para maiwasan po natin ito. Meron naman po tayong gift, kumbaga sa ano, nakita po yung natin yung anak natin, kahit na hirap po, utusan mo yung bata. Kumukuha nga tubig doon, kahit isang balde po, pag ginaganyo niya, liit-liit, hanggang dumating po yung tubig sa inyo, ganito na lang po, konti na lang. Matutuwa ka po doon sa anak kasi pinipilit niya kahit na po mahirap, pinipilit niya para mapasaya po yung ama niya o yung kanyang mga magulang. Ganon din po tayo, kahit po mahirap, pinipilit po natin suhin para po pag nakita naman niya ang ating ginagawa, matuwa rin po siya sa atin. Ito po ang sinasabi niya para maiwasan po natin ang mga bagay na ito. Dito po sa Corinto 16:17 hanggang 18. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Pag naiwasan po natin ito, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, meron po tayong power na makaiwas. Ano po ang tatawagin niya sa atin? Tatanggapin daw po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Magiging ano na po natin siya, kapatid na rin po natin siya, kabagis na po natin siya. Tutuloy ko po. At ako'y inyo, at ako'y inyong magiging ama. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yun po ang sinasabi niya, tayo po'y magiging, siya po ang ating magiging ama. At tayo po ang kanyang magiging anak, mga babae at lalaki. At doon po sa kanyang kaharian, doon po tayo isasama ng ating Panginoon. Dahil nakaganap po tayo at napagtagumpayan po natin yung tibo na sinasabi upang po makaiwas tayo sa sanlibutan. At hanggang dito lang po nga po may susuyo. Maraming salamat po at kapurihan po sa Diyos. Thank you po. Anong oras na, kapatid? Handa ba kayong tabutan ng alas 2? Ino-break lang kakain. Ganun pa man, muli po, magandang tanghali sa inyo lahat. Muli po, magandang umaga. Lagi po maaga pa. Narinig po natin ang ating kapatid na kung paano, gaya po ng nasabi ko kanina sa inyo, bago lang na tagapaglingkod. Ngunit sa tulong ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, naiintindihan naman natin yung kanyang inaral, tinuro. Diba? Kaya lang medyo mabilis pa. Hindi gaya namin, kahit nakapikit yung isang mata, para nakakakita kami ng mga talata. No? At ganun pa mga kapatid, kung paano ito po ating pinag-aaralan, patungkol nga sa pagtatagumpay. Kailan masabi ng mga tao na tayo magtatagumpay? Kailan ba nasasabi ng tao? Kapag nagwagi. Ang pinakanin ang maka... Pwede ka bang magwawagi o magtatagumpay kung hindi ka nakipaglaban? Dapat paglaban. Gaya nga, Paglaban daw yun. nakikita natin sa mga atleta, no? Hindi basta lalaban yan. Mag-iensayo yan, ituturo niya yung kanyang katawan kung paano niya may babago. Kung ito'y naninigarilyo, kailangan alisin niya yung kung naglalasing, alisin niyo yung paglalasing. No? Pagpupuyat. Kailangan turuan niya yung kanyang sarili. Ganon din ang bawat isa sa atin. Noong una mga hentil tayo,
hindi naman tayo kagad na nakakakilala sa mga salita ng Diyos. Kung bakit nalaman natin, nagawa natin na control ang ating sarili dahil may pagsasanay na ang bawat isa sa atin. Hindi naman pwedeng sabihin natin na tayo nagtagumpay kung hindi tayo makikipaglaban. Hindi ba napakasarap ng tagumpay? Gaya ng mga boksingero, nakikita natin, masusubiyak yung tabing mata, no? May mga sugat sa mga kung gaano kasakit yung pangangatawan niya. Pero pag nanalo siya, ano makikita mong unang-unang gagawin niya? Hindi ba tatakbo yan? Aakyat doon sa rin, itatas ang dalawang kamay. Kahit gaano kasakit, ang nararamdaman ng kanyang katawan, pag nagtagumpay, napakasarap. Ganon din ang pamumuhay dito sa sanlibutan kung paano hindi po masama ang makakaroon tayo. Ngunit huwag nating kalimutan na may tungkulin ang bawat isa. May pangangaral ang Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. No? Magkamisa nakikita natin dito sa sanlibutan, mas pinahihigitan yung mga bagay na nasa sanlibutan kaysa dun sa kanilang pananampalataya. Gaya na lamang ngayon halimbawa sa atin ng ating kapatid sa mga nag-aaral. Yung gustong talagang magtagumpay o makapag-graduate dahil alam nila yung karunungan susi ng tagumpay. Kung marunong ka dito sa sanlibutan, lalo na ngayon, napakahirap ng buhay. Ngayon, upang hindi ka ganang mahirapan, kailangan pagbutihan mo ang iyong pag-aaral. Makikita mo sa iyong anak na tunay nga na gusto niyang mapagtagumpayan ang pag-aaral dito sa sanlibutan. Anong ginagawa niya? Nagsusunog ng ano? Di ba yan ang kasabihan? Ginagawa nila. Bakit? Upang pag natapos siya, makakatiyak siya na magtatagumpay siya. Kung pwede nga lang, pagkatapos siya, cum laude siya. Di ba? Napakasarap. Ngunit, ang mga bagay na yan, dito sa sanlibutan. Kaya nga ng banal na kasulatan, ang karunungan sa sanlibutan na ito ay kamangmangan sa Diyos. No? Iba yung karunungan sa sanlibutan, iba yung karunungan sa pinag-aaralan. Iba yung karunungan na galing sa Diyos. Kung ang karunungan na nalaman mo sa mga eskwela ay gagamitin mo ayon sa kagustuhan ng Diyos, paano magiging kamangmangan? Bakit pa pinaparal natin ang ating mga anak kung kamangmangan din lamang sa harapan ng Diyos? Iba yung karunungan ng sanlibutan. Anong karunungan ng sanlibutan? Yung gamitin mo yung karunungan mo sa sama. Alayawan, pandaraya, yan ang karunungan sa sanlibutan. Dahil kung hindi ka marunong sa sanlibutan, hindi ka marunong magdala. Napakaraming agency. Kundi lang marunong ang mga yan, lalo na sa pananalita. Paano nila maisayat yung mga tao. Kaya ang karunungan na yan, upang mapalaguntayan, ilahan mo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, tunay nga na kailangan ng bawat isa ang magtagumpay. Ngunit, sino ayaw yumaman sa inyo? Gusto lahat. Gusto lahat na yumaman? Oo. Ngunit, may bili ng banal na kasulatan doon sa mga gustong yumaman. Tignan po natin, para hindi tayo maikayat ng sanlibutan na ito dahil gusto ng ating kalaban na tayo mapabilang, no? Mapasama. Kaya anong gagawin niya? Magkamisan, bibigyan ka niya, no? Upang mailayo ka doon sa pananampalataya. Dahil ang tao pag walang pera, ano maririnig mo? Diyos ko, Diyos ko. Diba? Pero pag mapera ang tao, anong maririnig mo? Disko, disko. Diba? Andyan na yung tao sa kalayawan pag may pera. Dahil magagawa niya ang gusto niya. No? Ngunit, pakinggan natin kung ano ang bilid sa bawat isa sa atin. Ito po hindi namin sinasabi sa inyo, no, na upang saktan ang bawat isa, kundi ito mga turo, mga salita na galing sa Diyos
isang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dito po sa aklat ng Timoteo 6:9, ganito po ang ating matutunghayan. 6:9. Ito po. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pita, hangal at kasamahan na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ano po? Yung nagnanais ng kayamanan, gaya nga ng tinanong ko sa inyo, sinong ayaw yumaman? Habang nandito tayo sa sanlibutan, kailangan natin yan. Ngunit huwag natin pahigit doon sa nalaman natin. Wala ka naman mababasa na ang mayaman ay hindi maliligtas. Sabi ng banal na kasulatan, mahirap makapasok sa kaharian. Pero hindi natin. May utos sa mayayaman na huwag matataas ang kanilang kalooban. No? Andang nakabukas ang kamay sa pagtulong. No? Ngunit, pag nagnanais ka na yumaman, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi kung iba yung pinaghirapan mo upang magkaroon ka ng kabuhayan o kayamanan kaysa dun sa ninais mo. Yung nagnanais, hindi niya karamihan, hindi sa kanya, ngunit ang ginagawa niya, inaangkin niya yung hindi sa kanya, gaya na lang ng mga nasa gobyerno. Mayaman at mayaman na, anong nakikita na? Hindi ba sila nagtatalo-talo nang dahil sa kayamanan nila? Ganyan ka malulubog, diyan ka mapupunta sa kamatayan. Kaya't sa atin na nakaalam ng kagustuhan ng Diyos, mayroon tayong control sa ating sarili. Iba yung mayaman kaysa dun sa mayroon. Di ba? Yung nakakaluwag-luwag ka, iba yun kaysa dun sa mayaman. Yung mayaman, kaya nang gawin ang kanyang gusto. Yung kagustuhan niya, yun na ang nasusunod. Kaya nga ng ibang mayaman, pag nakapagbutos sa mahirap, Diyos ako na maliit sa mga yan, isang ganun ko lang, kakalo na yan, pag inutusan ko. Di ba? Kaya tayo, hindi masama ang magkaroon tayo. Kaya lang, huwag natin paigit doon sa pananampalataya, doon sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, upang hindi tayo kasama doon sa maikaya ng dyablo. Anong ginagamit ng dyablo? Upang tayo ay mapabilang sa Kanya. Dahil sa Kanya, hindi natutuksuin yan. Sa Kanya na yan. Tayo na hindi sa Kanya, pilit na gumagawang pamamarahan upang hindi tayo mapa sa Diyos. Anong ginagawa niya? Po, sabi ng banal na kasulatan, sulat po ni Juan dito sa aklat ng San Juan 2:15 hanggang 17. Ganito po ang ating matutunghayan, karagdagan sa ating kaalaman. Unang 1 po. Unang 1:2:15 hanggang 17. Anong utos sa atin? Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay mawala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Napakahirap, mga kapatid. Kaya't utos sa atin, huwag nating ibigin ang sanglibutan. No? Sino bang namatay na dinala niya ang kanyang kayamanan? Meron? Si Marcos, napakayaman. Diba? Nung namatay si Marcos, tinabunan ng pera. Kaya tanong utos, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Tama na yung gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, kung kumakain kayo at nagkakaroon ng bisan, ay magpasalamat ka. Diba? Kontento ka. Huwag kang hahanap dun sa bagay na alam ng Diyos kung anong nararapat sa iyo. Kung binigyan ka ng Diyos, alam niya kung anong nilalaman ng iyong puso. Ngayon,
Huwag mong pagpilitan kung wala ka. Alam ng Diyos kung ano, dahil ang kayamanan na yan, pwedeng matalikod ka sa iyong pananampalataya. Kanang ni Abyo, yung nasusulat sa banal na kasulatan. Ama, huwag mo akong bigyan ng malaking kahirapan. Baka magnakaw ako. Huwag mo rin akong bibigyan ng maraming kaharian. Baka makalimutan kita. Kaya kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo. Ang pinakamahalaga sa atin ay tinuro ng Diyos kung paano tayo magtatagumpay sa sanlibutan na ito. Dahil ang sanlibutan na ito, gaya ng ating mga pinag-aaralan, ay nahuhukol sa pagkasunod. No? Yung iniipon natin, hindi natin dadalhin yan. No? Pero ang tao sa sanlibutan na ito, pilit pa rin inahanap yung mga bagay na nasa sanlibutan. Mas binibigyang importansya ang mga bagay sa sanlibutan kaysa dun sa kanilang tinanggap na tungkulin na ito ang mga salita ng Diyos, siyang magbibigay sa atin ng tunay na pagtatagumpay. Ano gagawin ng tao? Ang masakit ng kapatid, magkaminsan, kabilang sa iglesia ng Diyos, kabilang sa mga kapatid, dahil alam nila, itong araw ng linggo, no? Pag pumasok ka sa trabaho, 25% o double pay. No? Kaya anong gagawin niya? Malaking kita pag araw ng linggo, tsaka na ako magsama. Hindi tayo ang may hawak ng ating buhay. Maaaring sa isang sakit, mawala ang ating buhay. Paano na yung ninanais natin? No? Dito sa sanlibutan, iwanan lang natin ang mga bagay na yan. Kaya mas higit ang mga bagay, no, na nalalaman natin. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang mga masasamang pita, niyahon, datapwat ang gumagawa ng kaluhuban ng Diyos ay nananaan magpakailanman. Ano po? Walang katapusan. Dahil dito sa sanlibutan, sa ayaw at sa gusto natin, pagpapahinga tayo. Yung tao na binibigay ang kanyang sarili sa kalayawan, kahit buhay sa paningin ng Diyos, ano? Patay. Ngunit tayo, kahit tayo magpapahinga sa sanlibutan na ito, na gumagawa sa kagustuhan ng Diyos, anong sabi niya? Gaya ni... Ano sabi niya? Siya'y natutulog lang. Pag natutulog ka, magigising ka. Di ba? Yung mga anak ng Diyos ay hindi mamamatay. Ang manampalataya sa akin, sabi niya, ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka na ikaw ay hindi mamamatay. Ikaw ang nakakalam ng iyong sarili. Ikaw ang nakakalam ng iyong gawa. Kung karapat dapat nga, masasabi mo, gaya ni Apostol Pablo. Ano sinabi niya? Dahil siya ang nakakalam ng kanyang mga gawa, ngayon din ay naghihintay na sa akin ang putong ng buhay. Pwede natin sabihin yun, mga kapatid, kung tayo ay gumagawa ayon sa kagustuhan ng Diyos. Alam natin na hindi tayo mamamatay. Kaya kahit anong oras, no? Yan ang kaluhuban ng Diyos na kukunin ka. Hindi ka banda. Hindi ka kailangan matakot sa kamatayan sa laman. Bakit? Alam mo, kapalit na ito, buhay na walang hanggan. Mahirap. Kung matalikod ka, napakasarap nga ng buhay mo dito sa sanlibutan, ngunit hindi mo naman nagawa yung tungkulin mo sa harapan ng Diyos. Gaya ka na lang na sinabi ng binasa ng kapatid, o kamatayan, nasaan ang iyong ibig? Pilit na umahanap ng kamatayan, ngunit sa pangalawang buhay, wala ng kamatayan